Good evening. So, today is our day 43. So, let's sing a song first. Labaw sa gipangandoy, ang tanan gitinguha. Ngamo ari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya, lamang umatag ba. Sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo, may kaayuhan. Sa presensya mo, kasiguruhan. Sa presensya mo, adunay kalipay. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, ako atinguhan. Labaw sa gibangandoy, sa nanibinguha. Namurang di sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya, laman nakagbaw. Sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo, may kaayuhan. May presensya mo, kasiguruhan. Sa presensya mo, adunay kalipay. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, adunay tinguhan. Sa presensya mo, may kaayuhan. Sa presensya mo, kasiguruhan. Sa presensya mo, adunay kalipay. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, ako natinguhan. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, ako natinguhan. Ama na mong alamis nun, dalaygon ka Lord, so ay katapusan. Ikaw ang tagiya sa tanan, balaan ka Lord God, ang imong ngalan Lord, ang mga pagadaygon sa kanunay. Ang salamat Lord God sa kahigayunan, salamat Lord sa mga grasya ang imong gibubo ka namo karong adlaw. Salamat Lord sa protection, salamat sa provision Lord, salamat sa kusog Lord. Salamat Lord God sa imong presensya lamang na adunay kaayuhan Lord. Sa imong presensya adunay kalipay Lord God nga among matagamtaman. Lord, karong higayuna, puna kami sa imong balaang espiritu Lord, sa amo ang pagkabuhaton karon, ang sa pagtuon sa imong pulong Lord God. Amo kini ang amo ang suga sa among dalan Lord God. Kung saaw nang pagkinabuhi diri ang kalibutan na. Lord, ikaw magapanalangin ka namo Lord God. I-guide kami Lord God sa among pagkabuhaton. Let your Holy Spirit speak for us Lord. Kung sa may use me Lord God as a mouthpiece Lord God sa imong mensahe Lord God. Ang kining mensahe Lord God amo kining tipigan sa among kasing-kasing Lord nga dili kanay mahimong baliwala Lord God. Tabangi kami Lord sa pag obey ini nga mga
mensahe, Lord God, nga imong ginatudlo kanamo, Lord. Na kami mahimog wala ikaw, Lord God. Pasayloa kami, Lord, sa among mga sala. Lipuhi ang mga kasing-kasing, Lord God. Tanggala, Lord God, ang mga kinaiya, Lord God, nga dili makahatag og kalipay diha kanimo, Lord. Tabangi kami, Lord God, nga sa kanunay kami magmanahotayon sa among pagtuo diha kanimo. Lord, among ibalik ang tanang dungog himaya, Lord God. Among i-rebuke ang mga distractions, Lord God, mga wandering thoughts, Lord, mga bisag unsa, Lord God, nga dili makafocus sa imong mensahe, Lord God. Any works of the devil, Lord God, nga musamok sa amo ang pag-study, Lord God. Bungtaga kini, Lord, in the name of Jesus, Lord God, bungtaga kini. Ug Lord, among ibalik ang tanang himaya diha og dungog sa imong pangalan, Amahan. In the mighty name of Jesus. Amen Amen ug and amen. amen. So, good evening. Ang gabi sa tanan, ang gabi sa viewers. Pagkuha sa inyong Bible, anak mo sa Proverbs chapter 19 verse 1. Sige, basa ha. Ako ni pabasa sa Nabasahin. sa ang gingon kagaina. Basahon na to. Sino basa? Better Ay, tinuod ka kini. sige na pagkuan. nga no pulping kamay. Sige na pagkuan na. Pag sinabasa na. Better is a poor person who walks in his integrity than one who is crooked in speech and he is a fool. Kasabat mo, anak. Itong basahon pagbalik. Better is a poor person who walks in his integrity than one who is crooked in speech and is a fool. So, sa Bisaya pa, mas maayo pa ang kabus apan dili limbungan kaysa taong buang-buang og bakakon. Ang Dios magpanalangin sa iyang pulong. So, mao ni ang ato ang devotional karong adlaw, day 43 na ta. Thank you, Lord. Day 43 na ta day 43 of over 365. So, ang atong topic, kami na mong duha. Okay. Ang atong topic, sometimes it's hard to be honest, but it's always right. Sometimes it's hard to be honest, but it's always right. So, sinasabtan ninyo sa inyong gibasa nga verse, Akong mas maayo pa ang kabos apan dili limbungan diri better is the poor person who walks in his integrity and the one who is crooked in speech than one who is crooked in speech and is a fool. So asa ni kasa? So diri sa lain nga version Kinang gibasa sa mga bata, ASV version na siya, English Standard Version. So, napatay Bible diri ang Good News Translation. Itong basahon sa Good News Translation nga kuan nga version. Maria Nani, please. It is better to be poor than honest, but honest. Bahala ka ng poor ka, pero honest ka. Than to be a lying fool. Kanang, kuan mo, kanang lying fool. Ano sa mana? Honest, poor ka, pero honest ka. Ano sa man? Who walks? Honest ka na. Kibali, it is better to be poor, but honest, than to be a lying fool. Buang-buang kibali ng fool. Diri pa sa kuan, it is better to be poor and honest than to be foolish and tell lies. Kani, better is a poor person who walks in his integrity than one who is Crooked in speech. in his speech and his... Pareha na siya kuan ani, ang pasabot ana is mas
Mas maayo pa ang kabos pero magsulti og mas magsulti og tinuod dili limbungan kaysa mga bakakon nga mga buang-buang. Ne, usay po na nga magkuha So asa man mo ana? Ne. Usay po sila na kay dili na mo nang hinuman magkuha og milk kay naam na may di ka ginawa iya din. Aw dili magkuha og water iya din kay health. Giinom. Dili nay kuan. Nay ay huway nagbayad nga iya ra gikuha og kalit. Iya man is na maiya. Dili nagkuha siya nagdagan-dagan og kusog nagkuha uswa gibayadan. Unsa man na? Basta good man na. Basta good gibayadan giana. Nagtayon. Good na. Dili ulo ni adto tapos kay namay namatay na kapatayon di inom tas manibalik din siya tapos katong gikuhaan kayang gibayaran pero wala na ang katong ang katong kuan na ang katong ano to katong tagiya sa kuan nay kanang mag paskot sa 7-Eleven. Okay, nakakita mo gud siya sa nakakita siya tapos nagdagan-dagan tas ang kwarta kay gihatag. Oo, kay good man siya nga person. Sa TikTok. Nakakita na pero ang iyahang gibuhat niya dili maayo. Na siya good intention pero ang iyahang pamaagi, iyang way is not good. Kinuha man siya. Nagbayad man to. Anong bayad? Nagbayad siya. Unsa man di? Pero ang katuyang Sorry. nakita mo siya good nakita siya nga iyang gipainom. Ingon siya nga, dili na daw siya magbayad kay good ka nga person. Okay. So, atong topic karon sometimes it's hard to be honest. Kamo, honest ba mo? Dili. Unsa may dapat buhaton? Tanan dili honest. Pero unsa may dapat buhaton? Mag-honest. Kay ngano man dapat mag-honest man? Ayaw, ngano dapat mag-honest man? Kay para mahatagan ta blessing. Crown Para malipay ang Ginoo. Na kung honest tas si ang God kay hatagan tag crown. Dili na ko nga honest lamang. Tanan nga kuan. Ang Nadaghanan may mga diferensya sa mga crown. ang kuan ani kung nakaibaw taon sa purpose nato, if we know what's our purpose, kung kaibalo taon sa purpose sa ato ang life nganong naata diri sa earth, ang sa purpose nato Kaya para happy ang Ginoo. So dapat tanan natong buhaton malipay ang Ginoo. So kaning honesty, malipay ang Ginoo. Yes, of course. Ang lying, malipay ang Ginoo. No, of course. So unsa may dapat nato buhaton? Devil. Unsa may dapat nato buhaton? Mag-honest. Kaya para magilak ang devil. Dali akong basahon, ingon diri nga telling the truth can be hard sometimes. Bitaw. But even when telling the truth is very hard, that's exactly what you should do. If you're afraid to tell the truth, pray to God for the courage to do the right thing and then do it. If you've ever, kibali, kung namogoy kwan good, ang kwan mo daan is pagkatao nato when we are born. Pagkatao nato, ang usa ka bata, kung imong obserbahan ang usa ka bata, dili na nimo siya kinahanglan tudloan mamakak. Bitaw. Kay nature na sa tao ang pamakak. That's the nature of sin nga atong na-inherit.
Mao na siya when ang sa time nga na-separate ang tao sa Ginoo, ang sinful nature nga atong na-inherit kang Adan og Eva, naka-inherit ta ana niya nga sa ilahang sinful nature. So tungod kay na-inherit na to ang sinful, so dili na ta kinahanglan tudloan pa nga mamakak. So ang itudlo sa ato ang pagiging honest. That's right. Mao na siya nga tungod kay nature sa tao ang pagpamakak, mao nang usahay lisod mag-istorya og tinuod. Mao na dapat gyud ginatudlo ang pag-istorya og tinuod. Make it a habit nga mag-istorya og tinuod. Diba kung nayo sa kabata, ikaw katong gamay pa ka, nakasala ka, gipangutana ka, nagunsa ka, di ka mutug-an sa tinuod. Diba wala nagtudlo, wala kang gitudloan. Kay na ang devil mo na kinahanglan nato tudloan. Huskuan. Kinahanglan nato tudloan ang mga bata, especially ang mga bata karon. Kung naay nagtan-aw nga mga parents karon, mao gyud ni ang usa ka kanang challenge gyud sa mataginikanan gayud nga. Tudloan gyud ang mga anak. Kuan ako, nail cutter. Man na tomorrow. Just be still, behave, relax. Tomorrow is another day. So, nakasabot mo, Mariananet? Okay, yes. So, mo na siya nga, it's hard sometimes to tell the truth, to be honest. Kay, mo na, pero, mo na. Basin masuko, nga dili sa ning istoryahan kay latuson ka. Latuson ngayon, kay, kinsa tong gihigugma, latuson. Kinsa tong gilab sa Ginoo, latuson. Kung wala ka gilatos, dili ng isa ka sa sige na sila gali man ta makakuan. Okay, let's proceed. So mao na nga kani nga atong topic karon, mo na it's hard, mo na gibutang diri nga it's hard telling the truth. It's hard sometimes because by nature ang tao bakakon gayud. Bakakon gayud ang tao. Mao na siya nga ang usa ka bata miski wa nimo na gitudloan pag makapamakak gayud na. Mao na kinahanglan gayud tudloan ang mga kabataan og pagistorya og tinuod. Mao na kinahanglan jud nga tudloan nato ang mga kabataan, ang mga anak sa pulong sa Ginoo. Kay kining pulong sa Ginoo mao ni siya guide nato unsaon nato pag-operate diri sa kalibutan. Mao na nga mga ginikanan. Tudloan gyud nato ang mga bata nga dili mamakak. Ang istorya og tinuod. Kamo ayagin mo pamakak kay dili malipay ang Ginoo na. Sa mga naka-mention nga mga sala nga naa sa Biblia, ang pagpamakak katong uban pwede ra to dili nimo mabuhat kanang pagpangawat, pagpatay kana di ka mapuanana mabuhat nimo. Pero kanang pagpamakak, even bisag ako dili ko exempted. Let's talk about that later. So, Marianane, please no distraction. katong katulang tail. So, mao na siya nga maningkamot ta nga mag-istorya og tinuod. Bisag unsa pa man na siya nga kuan, istorya to og tinuod.
So, mana diri ang telling the truth can be hard sometimes, but even when telling the truth is very hard, that's exactly what you should do. If you're afraid to tell the truth, so kung naglisod ka nga, murag imo naman sigurong habit ang pagpamakak, murag kada istorya naman lang nimo bakak or kanang istorya imong pakapinan or dungagan or unsa na pakapinan or kuhaan ang mga istorya kanay mo na mga marites ba mga kuan Agay. mga magpasapasa ng mga kuan mo na nga ang gossip is bad. Mo na kung naglisod ka nga magistorya og tinuod nga mo sige na kag pamakak. Kung na-acknowledge nimo nga murag sige na jud pamakak, mangayo tagtabang sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ra gyud ang makapausab sa tao. Mis kanang pinakalisod nato nga mga kinaiyang nga bag-ohon, ang Ginoo ana mabag-o gayud basta ato lamang isurrender ato ang kinabuhi sa Ginoo. O di man na mabago ang Ginoo. Mabag-o ang Ginoo. Ingon sila nga dili mausab ang Ginoo. Dili mausab ang Ginoo ang karakter sa Ginoo, pero ang Ginoo pwede mausab sa imong heart. Ang Lord. Ibali sa atoa ba? Ang Ginoo sa atoa ba nga tao ba kasi siya may nagkuan. Mausab ang Ginoo. O dili mausab ang Ginoo, pero kitang tao pwede ta mabag-o sa Ginoo. Ginoo bag-uha, di ba nakantaan na nga bag-uha ako Ginoo. Bag-uha Ginoo, bag-uha ako Ginoo akong kasing-kasing. Kaya ang kasing-kasing nato baka kun ayaw magtuo sa inyong kasing-kasing kay baka ko na. Kay na Nasa Jeremiah, unsa na siya nga verse ha? Ngang kasing-kasing bakakon. Mo nang ayaw magtuan na nga follow your heart. Kundi follow what Jesus. Follow Jesus. Mo na if you've ever told a big lie and then have to live with big consequences of that lie, you know that it's far more trouble to tell a lie than it is to tell the truth. But lies aren't just troubling to us. They're also troubling to God. So tell the truth, even when it's hard to do, and you'll be glad you did, and so will He. So ang Ginoo malipay sa mga sa mga istorya og kanang di bakak na noon istorya og tinuod. Ningon diri gani sa kuan o sa Proverbs chapter 6 verse 16, 17 to 19. Bag-o ron ako nang gi-post pud nga kuan nga adunay 7 kabutang nga gikasilagan sa Ginoo og dili siya makatugot. Usa ni ang garbusong tinan-awan, prideful kuan sa ni ang bakakong dila mo na dili pami na mo dili ganahan ang Ginoo ani ha. Garbusong tinan-awan, bakakong dila, ang kamot nga mopatay og inisinti nga tawo, mga hunahuna nga mga hunahuna og daotan og magdali pagbuhat og daotan og mga bakakong saksi magsaksi kag mga baka ug ang mga tawo nga maghaling og mga kasamok tali sa mga hila kada bitang mga tao bitang nga mag-gossip bitaw ka para mag-away noon ang mga kuan, mag-away na noon ang mga maghaling og kasama. Meto ning basahon sa English kay murag nagisod tag Bisaya. Mo nang daghan tag mga Bible diri para daghan tag mga references. So there are 7 things that the Lord hates and cannot tolerate: a proud look, a lying tongue, hands that kill innocent people, a mind that thinks up wicked plans, feet that hurry off to do evil, a witness who tells one lie after another, and someone who stirs up trouble among friends. Kita mo friend mo tapos naman si kuan ba kay kuan ana. Mura na siya kanang mga marites. Sumo na dili ganahan ang Ginoo ana. Tapos masuko na dayon si kuan katay mga istoryahan kay nagkuan ka ba nagstorya kag dili mga kuan ba. Gusto na mga mag-away. Napagkain sa mga
mo pag-apil-apil ana. Kani ko na. Wait. Kanang mga it's beyond your control. Ato nang i-pray na ninyo sa Ginoo nga Lord tabangi nga otro na siya. Kaya ang Ginoo gayon mo ay mausab sa batasan sa tao. Basta i-surrender niya iyahang kaugalingon. Mo na nga unsa gani atong topic karon? It's hard to be honest but it's always right. It's always right. So, what should we do? Be Be honest all the time. Not lying to Not other lying. people. Do not lie. Ayo, wala agi na sa inyohang vocabulary ng kuan kanang pagpamakak. So, kinsan na vocabulary. kanang sa imuhang mind nimo ang pagpamakak ayaw gyud na ninyo ibutang. Ayaw gyud na ninyo hunahunaan ang mamakak. Dapat inyong ihabit ang pag-istorya og tinuod. Kay malipay ang Ginoo ana. Kaya mao na ang sugo sa Ginoo. Be honest. Do good. Love. Kanang sugo sa Ginoo nga love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Apil na diha ang pagiging honest. Do not lie. And to love others, to love your neighbor, to love your neighbor. To love us. So, mo na siya nga tanan nga mga good nga mga kuan. To love your neighbor as yourself. To love our neighbor as ourselves. So, nana siya sa Luke chapter 10 verse 27. Kung yun ang basahon nga kuan nga verse sa Luke chapter 10 verse 27, mao na siya ang atong purpose. Mao na ang ato ang life's purpose. Ayaw ninyo nagkalimti kay mao na siya ang purpose nganong nabuhi ta diri sa kalibutan. Ningon diri ang a teacher of the law diri sa Luke chapter 10 verse 25. Ningon diri a teacher of the law came up and tried to trap Jesus. Teacher, what must I do to receive eternal life? Unsa kuno nga mo receive ta eternal life? Because in John 3:16 unsa ito giingon sa John 3:16? For God so loved the world As given that He gave His only begotten Son, that whoever this is the Lord. For God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die, but have eternal life. Sige na, sakto na. Ingon diri, for God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die, but have eternal life. Mao na nga gipangutana to si Jesus kung unsaon kuno pag unsaon na to nga makadawat ta sa eternal life. Unsa man ang eternal life? Kuan dili. Wala kinabuhing walay kamatayon. Kanang kinabuhing walay kamatayon, although nga mamatay ang ato ang body, Infinity. physical body nato, pero ang ato ang espiritu moadto sa langit, moatubang sa Ginoo. Mamatay ta, tapos matubang ta sa Ginoo, ingnon ka sa Ginoo. At i-judge sa Ginoo kung sa ato ang mga gipangbuhat. Kung honest ba ka? O usa na, honest ba ka? Oy, Maria ron. Honest na si Maria ron, check ka. O. Pangitaan din sa book dito, Book of Life na, Book of Life dito sa langit. Tanaw nimo. Bitaw nay. Kana tong gipakita ni pastora kato. Apa sila good. Nga isuwat ang ato ang pangalan sa libro sa kinabuhi sa Book of Life. Kani nay? Dili ang Bible man ni na pa dito sa langit, ilista dito sa anghel kung si kani si Maria ron. Mao na yang gibuhat, honest siya, check na siya. Ang mga good ba ipang butang tapos ipang lista pud ang mga kuan kanang mga bad. Uy namakak siya. Uy nangaway siya. Uy mas daghan man dayon ning kuan. Good mas daghan ang good. Tapos pag kuan dayon na
Oh, ipanglista na dito sa langit sa libro. Kung daghan na ang good, ito ko 7. Na kung wa ka nito ni Jesus, dili na kung kuan daghan na ang good. Kuan man na mapapa raman ang atong mga salaong ning tuog ta ni Jesus. Dili na hinumduman sa Ginoo ang atong mga sala. Basta yung sugo nga motuog ta kang Jesus ug modawat kang Jesus. O ato ning buhaton ang iyahang sugo to love God with all our heart, our soul, our mind, our strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So, sa may na-learn ninyo nga lesson karon? Natin mag-honest, mag-lie. Sometimes, it's hard to be honest. But we must be honest all Yeah. the time. All the So we time. must ask God So, for help. So we must ask God for help kay ang Ginoo ra gyud ang makatabang gid nato gayud wa nailain pa ang Holy Spirit mo anay magkuan. Wala nagilain pa nga kuan. Although mayingon ta nga mag-honest nako by our own strength we cannot do anything. Although makahimo ta og maayo with our own understanding, with our own strength, but it's temporary ra na siya. Ubad gabon pa sa pagkuan. Okay? ingon man ni Mika nga, paman mi na honor ato, ingon man ni Mika nga, tinarong na kita kay para ma-honor mi. Natinarong mi man. Ako kay 92 Kadto siya kay kita, God big blessing. Wow, very good. Pakpak! Thank you, Lord. Na ako kay na 92. Saan na kay 87 ko pero na 92 na ko. Oh, Papa. ako kay 91. Mo nga mag-pray gid mo permi sa ni God kay ang wisdom ni God, ang wisdom yun nga kinahanglan nato sa matag adlaw gikan gid sa Ginoo. Kay useless ang ato ang mga pagpaningkamot kung walay blessing sa Ginoo, wala ka nangayo og tabang sa Ginoo. Mao na ang tanan nga ato jung i-acknowledge ang Ginoo sa ato ang life. Kay ingon pa diri sa Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 nga kani gyud siya nga verse gid nga di gyud ninyo kalimtan no kay ningon pa diri sa Proverbs chapter 3 verse 1 nga, My child, do not forget what I teach you. Always remember what I tell you to do. Oh, unsa man no? Word for word na. Ayaw ninyo kalimti kung unsa nga atong gitun-an karon. Ingon pa diri sa 5, trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Never let yourself think that you are wiser than you are. Simply obey the Lord and refuse to do wrong, to do evil. Ito pang sa ato nga version nga kuan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path straight. So, mao gyud nga dili gyud nato kalimtan, dili nato ni wala ning ato ang pag-study sa pulong sa word ni God nga miski unsa pa nato ka busy tagaan gyud nato og panahon ang Ginoo gayud. Kay asa ra man ang mga, di ba, maingon pa sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Unahon ang Ginoo, With all your heart. unahon ang Ginoo, kay siya ra ang magdugang kung sa atong mga panginahanglan. Wa paganita na nga sa Ginoo kay balon na ang Ginoo sa atong kinahanglanon. So, relax. So, mao na nga usahay di ta maka-relax tungod kay gusto nato i-control ang mga butang nga dili nato control. So, mao na mga anak, katugon na ako mga anak. Thank you for listening. I hope you learn something. We have to be honest and do not lie. We have to develop the habit of telling the truth. So, let's conclude our
pray natin na. Sige, let's conclude our devotional. So, basahon na to ang bedtime prayer. Dear Lord, I know that it's important to be An honest an person. honest person since I want other people to be truthful to with me. me. Let me be Let truthful me be truthful with with them them today and every day. Amen. So, pray na. So, let's Lord, pray. it's hard to be honest. Lord, it's hard to be honest, but Lord, it's hard to be honest, but I tried my best to be honest. And I will be honest soon. Every day Help me. and tonight, tomorrow. Help me, Lord, that the people are watching this video can We'll also learn. also learn honesty and truthful and In everything and everything do for you do for me, For the- just the blessing the you glory of God. for the glory. You have my blessing on the top of my head. You know everything that I put in my head. Thank you, Lord, for the blessing you have to me. Amen. Amen. I come So, Meron. pag Jesus, oh my God, nagpasa. Jesus, thank you that I learned truth and honest, that I will never lie again, and help me that people will tell truth, and I will tell truth too, and help me that I will be truthful, truthful tomorrow and every day. Amen. Okay, our Father in heaven, Lord, thank you, Lord God, for your reminder, for your word, Lord God, that remind us, Lord God, to be truthful in everything that we say. Thank you, Lord God. Yung kaning message, Lord God, makapadasig pud sa uban, Lord God, to fulfill our purpose, Lord God, sa among kinabuhi diri sa kalibutan. To love God with all our heart, soul, and mind and strength, and to love other people as we love ourselves. Lord, help us, Lord God, to be honest in every way, Lord God. In every way we can. Help us, Lord God, because we are nothing without you, Lord God. Let your Holy Spirit work in our lives, Lord God. Touch every heart nga naadiri karon o sa naminaw, Lord God. Ikaw maga-touch also, Lord God, nga mamahimo ang kini nga mensahe, Lord God, nga ibutang sa matag usa ka mga kasing-kasing, Lord, nga tudluan, Lord God, especially ang mga kabataan, Lord God, sa nga magistorya o tinuod nga dili mamakak. Nga tudluan, Lord God, ang mga kabataan, Lord, nga i-develop ang habit of honesty. Kaya ingon pa, honesty is the best policy. Nga kung nayo sa ka-honest na tao, Lord God, magkaning mga bata nga magtubo, Lord, nga dili sila mga bakakon, Lord, o mulambo, Lord, ang ilahang kinabuhi. Lord, daghan pang mga butang nga dapat namo matun-an, Lord God. Tabangi kami, Lord God, nga kining honesty, Lord God, nga ang kining kinabuhi namo sa matag adlaw, Lord God, in every day, in every way, in every time, every moment, Lord God, nga mahimo kaming honest, Lord God, sa tanan nga mga butang amo ang dili kami magdugang og mga istorya or mga kuhaan nga mga istorya, Lord God, ug dikayan sad namo ng mga
mga istorya nga mga dili makatabang Lord God, nga makadaot Lord God sa abang mga tao Lord. Kay kana ang mga istorya Lord God nga dili kana makahatag og kalipay diha sa imong ngalan. Lord, as we conclude tonight Lord God, thank you Lord God sa imong pag-uban kanamo Lord nga kami nagatuon. Thank you Lord God for making me a mouthpiece Lord God to deliver your message. Lord, sa among pagkatulog karon Lord God, ikaw mag-auban kanamo. Tagaay kami sa mayong pagpahulay. Ilikay kami sa tanang matang sa mga kadautan Lord. Tagaay kami sa kusog, sa kabasog sa panglawas Lord God. O ang among kinabuhi Lord God, among isurrender diha kanimo. Kaya wala kami mahimog wala ikaw. Ang among purpose Lord God is to bring glory, honor, and praise to you Father. Lord, salamat kami sa tanan Lord God. Kining tanan Lord among giampo. Amo ang gisalig diha kanimo amahan. In the name of Jesus. Amen and amen. Okay. That's all for tonight. Let's continue to study the Word of God. And for everyone, God bless and good night. Have a nice weekend.